Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Earth signs. Taurus, Virgo, Capricorn. Energy of Earth signs around this sign. Ay, emotional, affectionate or caring or soft, feminine. Yung energy mo ngayon, water signs. You and I. Nadadala ka ng emotion mo. Oh, emotional talaga. Hindi ka nga lang committed sa kung ano man yung ginagawa mo para mapahinto-hinto, hindi tuloy-tuloy ba, hindi ka committed sa ginagawa mo, you're not reliable around this time. Merong natutupok, nandi-destroy sa yung water sign or pwede ding ending to. Maaaring masakit yung puso mo ngayon. Water sign tuloy. Earth sign pala, earth sign. Parang masakit ba yung puso mo ngayon or kaya heartbroken ka lang talaga, na emotional ka kasi nasasaktan ka, maring heartbroken ka, pero mayroong the tower dito. Maring sa love life mo ay may nag-end. Nasaktan ka kasi nag-end yung relationship niyo, heartbroken ka, pwedeng ganun din. That's why you're emotional at this time. Hindi mapigilan yung makaramdam ng emosyon. Any emotion. Ano ba yung naramdam mo emosyon ngayon? Pwedeng umiiyak ka. Pwede din ha. Baka umiiyak ka din. Talagang emotional ka lang. Baka nag-emote ka pa. Ano ang next na darating sa'yo? Water sign. So no matter what you do, I promise you my love. Da 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 da. Justice, balance, or justice, pwede din. What's with the justice? Or pwede marriage, related sa law, or may pwede magkaroon ng balance sa inyo ng person mo. Kung meron kang person na in love ka, mahal mo talaga siya. I promise you my heart. Da 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 da. So no matter what we do. Hindi ko alam lyrics. Ang ganda sana kantahin. Ayan, papa-music. Narinig ko lang. Kinaya ko lang. Ganda yung kanta eh. Maging inspire ka na and positive. And parang dreamer. So there's balance possible sa inyo ng taong mahal mo. Or kuhan ko lang kung taong mahal mo ba yung magkaroon ng balance sa inyo. And maging maging goal driven, maging hunter type, maging strong yung mind mo, brave to pursue your goals in life, or kung ano man tong gusto mong mangyari sa buhay mo. Related saan yan? So no matter what we do, yung makarecover ka na sa sakit, pwede din na sa from pang-ghosting ng person mo, or makarecover ka na sa pwedeng crisis, nahirapan ka, or ito naging emotional ka, or yung feeling na left out in the cold ka, pwedeng dyan para makarecover ka na. And then ano yung next na mangyari sa'yo?
Two of Cups in reverse, may ma-separate sa'yo. Pwedeng lover mo or ano to ma-separate sa'yo. Yung pagka-stuck, yung fear na nagpa-stuck sa'yo. Nakaramdam ka ba ng fear? Kung kaya na-stuck ka, hindi ka makapag-decide, hindi mo magawa yung gusto mo, na-confuse ka, na unsure ka sa mga gusto mong gawin, kung gagawin mo ba, hindi. Ganun. Stuck ka in fear. Yan. May takot yan. Parang nilagyan ng takot sa isip mo para ma-stuck ka. Para hindi ka kikilos. Para hindi ka take ng action. May nagka-clouded dyan sa isipan mo, sa judgment mo. Para nakapiring yung mata mo. Para ba hindi mo nakikita yung katotohanan na may paraan pala, may way pala, no? Na yun pala ang dapat mong gawin. No? Ganun. Kasi, yun nakikita mo yung manipulation, yun na yung nangontrol, na manipulate. Parang spiritually blinded ka. Ganun yung tinatawag na spiritually blinded. Nakikita mo yung lies, deceptions, manipulations, illusions na kinreate ng enemies. Madaming naka-experience yan. Daming kawawa dito sa mundo, no? Sino may gagawa niyan? Bakit na-stuck ka? Itong ungrounded, unstable, feeling unsecured, or else may nirelease to, na may nilet go. Kaaway mo siguro yan, hidden enemy, or more information sa Four of Pentacles in reverse na to. Hermit. May alam spiritual to hermit niyan. Nag-introspection ngayon kasi para bang ina-isolate yung sarili niya kasi unstable siya, ungrounded, di ba? Anong gusto sabihin sa'yo ni ito na pa-stuck sa'yo, ni Four of Pentacles in reverse? Be, baka sabihin niya, papatayin kita. Hindi na natin. O sasaktan ka daw niya. Hindi ka na makapag-take ng action. Gusto ka talaga yung pigilan, no? O, di ba? Hindi ka na makapag-take ng action. Hindi mo na magawa ng makapag-umpisa na mag-take ng action. O, challenge ka niya. Kaya kontrolado ka daw niya. Pinastock up niya ng utak mo. Stock up talaga. Pinastock niya yung utak mo. Pinasukan niya ng mga fear. Pang-intimidate niya. Mga ganun, mga manipulation. Mga spell yan kadalasan. Mga niritualan ka din. Kasi meron daw nakatusok, may nakapasok daw sa'yo. Tinirada ka daw niya ng mga baka palipad hangin to. Kasi patalikod o mga yung hindi mo makikita ng mga atake ng mga demonyong tao. mga maring mga sumpa, mga ganyan, para hindi ka makagalaw, makilos. Syempre pag mga sumpa na yan ay may mga sumpa ng mga witches, wizards, or relax, buti kong buhangan, sabihin na sino, bakit pag nagalit, no? Parang wala lang yun eh. Pero yung may mga orasyon, no? Tahimik lang yung mga kampo ng kadiliman na hindi naman yan sila yung nagdadada. Hindi yan sila katulad ng may epekto ng palipad hangin na ingay-ingay. So, parang machine gun lang yung mukha ko. So, ano yung dapat mong malaman? May mga dapat ka bang malaman? Nine of Wands. More clarification with the Nine of Wands here. May magdidipinsa na sa'yo. May magdidipinsa sa'yo. Ano kaya to? Parang
May magagwardya na sa'yo, magdipinsa na sa'yo para swertihin ka. O dahil pwedeng mag-umpisa ka na ng kung ano yung nilaan ng Diyos para sa'yo. Or kaya ay more clarification with the Nine of Wands here. Pa. I promise you my heart. Ta-da-dan, ta-da, ta-da. Ay, Seven of Pentacles. May magdipinsa sa'yo para may matingga. Mag-antay yung kaaway mo na to. Yan o. Yung pastak sa'yo. Ng result. Ng epekto. Ng kanyang pinagsisend sa'yo. Kaya ka didipinsahan, no? Para tuloy-tuloy ang swerte mo. Para fortunate ka. Or pwedeng para mag-umpisa ka ng kung ano yung mission mo. Pwedeng ganun. May nakadestin sa'yo o tinalaga ang Diyos na gagawin mong mission. Yan. Para walang mga blockage. Walang mga nagpapadelay. Ano itong magdidipinsa sa'yo? What's with the Nine of Wands here na magdidipinsa sa'yo? Galing sa malayo to. Baka galing pa sa langit na padala ng Diyos dito. Galing sa malayo eh. Isipin mo yung earth at heavenly realm, kung gaano kalayo yan. Ang layo ng distance ng earth sa heavenly realm. Kasi hindi naman yan yung tinatawag na heavenly realm kung saan nakatira yung mga anghel, yung God, yung nakikita ninyong may clouds na blue. Hindi naman yan ang heavenly realm eh. Malayo man yun. Sino nakarating doon? Kahit sa panaginip. Malayo man yun ay. Nakarating ang kaluluwa doon. Espiritu ba? Sino nakarating ang espiritu doon? Seven realm. Kwento nyo nga. Ano doon? Ano ang itsura? O ano kalayo ang distansya? Eh, malayo man. Malayo yung heavenly realm. Dito sa earth. Talagang galing sa malayo. Yan, possible anghel yan eh. Padala sa'yo eh. Para magbantay sa'yo. Baka isa sa archangel. O busy archangel ay pwedeng seraphim. Ano ba to? Anghel ba tayo padala sa'yo? Anghel ba yung magdidepensa sa'yo? Anghel? Oo, anghel. Diba? Galing pa talaga sa malayo. Yan. I promise you my love. Ben, mas lamuran ko. So, kinain ko itong tuyo to. Ano kasi na anghel yan? Yung magdidipinsa sa'yo. Archangel ba? Kasi di ba malalakas nila archangel talaga? Archangel. Pwede parang palang-palang. Ano tong the wheel of the year na to? Para hindi ma-atake. Para hindi ma-atake. Kasi in reverse, so para hindi ma-atake. This is para hindi masugod, hindi ma-atake.
hindi makapang-atake ang mga kaaway. Hindi makapaminsala ang mga kaaway, enemies sa luck and fortune mo. O sa kung ano yung meant for you, kung ano yung tinalaga sa'yo, kung ano yung kung may mission ka, para tuloy-tuloy ba yung mission. Kumbaga, kung dumadaan ka sa path, no? Habang ginagawa mo yung mission mo, tuloy-tuloy, walang mga nang gagambala, walang nag-create ng blocks, walang gumagawa ng mga deceit. Yan. Para tuloy-tuloy yan. Sa love life mo, ano mangyayari dyan? Love life mo. At madaming sa love life mo naman, meron daw gagawa ng mga ritual, ganun. meron daw mga kontrabida, maring third party to, mga kontrabida talaga, yung mga kontrabida, kontrabido. Madami yan dito sa mundo, mga inggitira, kung lalaki, di inggitiro, no? Ganun. Mga maiinggit siguro sa love life mo yan. Gagawa ng ritual. Tingnan natin. Nang hinayang sa'yo. May kilala kang impress ng energy. Good looking, attractive. Marriage material. Gagawa daw siya ng ritual. Siyempre, demonic yan. Mga ganyan. Gagawin yan. Para alin? Para ano? Kasi nang hinayang daw siya sa'yo. Para hindi kayo para hindi ka maging maamo sa person na siguro meant for you, or yung person na gusto mo. So, sabihin na natin, baka person na gusto mo, no? Na gusto mo talaga magkaroon ng bond sa inyo, strong bond. O para maging mailap ka, no? Sa taong gusto mo, para magkaroon ng pag-iiba sa ugali mo ba, no? And then sa kay impress ka na ma-attract, maging malambot ang puso mo, mga ganun na ritual yung gagawin niya. Tapos, anong mangyari? Tuloy-tuloy ang pag-e-effort, pag-ritual. May bungo pa dito, no? May bungo. Yan, no? Tuloy-tuloy ang pag-ritual daw. Tapos, anong resulta ng ritual ni impress na yan? Parang upright pa to eh. Upright ata to. Upright ba to? Yung ano? Upright to eh. Makukuha daw ni impress yung gusto niya. Mag-grant daw yung wishes, yung mahinihiling ni impress habang nagre-ritual siya. Parang may kahilingan dito eh. Yung mga ano niya, o pinapagawa niya, yung gagawin niya, ritual. Tapos, ano mangyayari dyan? No? Sa kay empress na yan. Hindi daw yan makatulog. Baka sa excitement. Hindi daw makatulog yan. Para hindi ma-relax yung isipan niya. Bakit? Mamatay na siya! Magkasakit. Makuha niya yung gusto niya, na ano ba yung gusto niya makuha niya? Mamanipulate ka. Afraid ba to? Palang pa. Hindi. Na more clarification with the high priest universe. Na hindi ka mag-invest, o na hindi magkaroon ng equal give and take sa inyo. Yun, yung gusto niya. Na hindi kayo ma-unite, hindi kayo magsama nitong, kung ikaw yung sun, siya yung moon mo, no? Sun and moon kayo gawa. Na hindi ka ma-unite, pero hindi makatulog to si impress. Picto siguro ng witchcraft niya to.
Kasi, hindi ma-relax yung isipan niya kasi yun pala kay mamamatay na siya. Kasi, tama ba? Yung death card dito, mamamatay na siya agad. Pagka ganyan na hindi na siya makatulog. So, mamamatay daw siya. Bakit? Papatayin na siya ng anghel na yan. Archangel. Ewan ko, sinong archangel. Papatayin siya kasi may nagdidipinsa sa'yo ni Archangel para may-unite kayo, possible kasi sinundan ng The Lover's card dito, ng tao na, yung mahal mo siguro talaga yan, yung tao na gusto mo ding may-unite kayo. Ewan ko lang kung gusto mo talaga, no? Or baka yan talaga yung tao na divinely guided kayo to be together. Pagka ganyan na divinely guided kayo, hindi yan mga ritual, hindi yan manggayuma sa'yo. Hindi niya ipipilit na magkagusto ko sa kanya. Kasi sa side ng Diyos nga, hindi naman i-unite sa'yo ng Diyos yung follower ni Satanas. At ito si Empress, follower ni Satanas to. Paano i-unite ng Diyos yun sa'yo. At mayroon kang mission sa Diyos. Mayroon kang ata dito Mayroon kang kaya protektahan ka nga ng anghel Sinet na magprotekta sa'yo ng anghel, di ba? Na archangel, di ba? Kasi mayroon kang parang destiny or kung hindi man destiny ay nilaan ng Diyos para sa iyo o mayroon siyang mayroon siyang purpose sa iyo yung God, ganyan. Hindi siya makatulog, parang hindi ma-relax yung isipan niya, siguro maramdaman niya na ano yung ibig sabihin nun, bakit hindi siya ma-relax yung isipan niya? Kasi maramdaman niya na mamatay siya. Maramdaman niya na yung mamatay na siya. Kasi papatayin na siya ng archangel na nagdilipinsa sa'yo. Kasi hindi siya pwedeng mangialam sa'yo. Meron kang mission. Merong purpose sa'yo ang God. Hindi siya pwedeng gumawa ng mga ritual sa'yo. Walang pwedeng gumawa ng ritual sa'yo. Pag ginawan ka na ng ritual, papatayin sila ng anghel na yan. At dahil siguro disturbo o hindi masama yung God. Yung masama, ginagawa niya ritual, hindi lang masama, demonic, follower ni Satanas yan. Alam niyo naman yung ending o parusa ng God sa mga follower ni Satanas, di ba? Nasa Bible. Hindi ma-relax yung isipan niya maliban sa dahil hindi niya na makontrol yung emosyon niya, hindi niya na makontrol yung isip niya, takbo ng sitwasyon, hindi na niya makontrol, no? Yung nararamdaman niya, hindi niya na mapigilan yung mga pumapasok sa isip niya, like what, mga pumapasok, hindi niya mapigilan. Upright ba to? In reverse yan, in reverse. Yung bumalik sa kanya, ang ginawa niya, mga bumalik daw sa kanya, yun pala itinirada na ng anghel, papatayin na pala siya ng anghel, no? Mamaalam na pala siya sa earth. Ay, hindi pala siya mamaalam sa earth kasi hindi naman siya didiretso sa langit, kaya magkukula man yan. Ayun ang totoo lang, sabihin ko, masave siya. Mapunta siya sa Garden of Eden, langit. Hindi man niya mapunta sa langit. Kaya nga siya papatayin kasi follower siya sa Satanas. Gumagawa ng witchcraft, black magic. Alam niyo naman yung kainat na ng mga gumagawa ng witchcraft, black magic. Mga followers siya sa Satanas, doon yan ikakast sa Lake of Fire na sulfur. Doon yan sila laragay, di ba? Bakit Empress ang energy niyan? Lahat ng all good things na attract niya. Oo daw. Napaka-active, excited na. Mag-umpisa namang na-attract niya yung all good things. Bakit? Nagbinta ba ng kaluluwa yung kay Satanas? So, kaya na-attract niya yung all good things. Oo. O, diba? Yun ang na-benefit nila. Pero saglit lang kasi dito sa mundo. Yung benefit nila, pag-benefit nila sa pagbinta ng kaluluwa nila. Na-attract nila yung all good things. Oh. Baka isipin ng iba, kami nagdurusa dito sa mundo, halos nagugutom. Sabihin siguro ng iba, no?
Pero nanatili pa rin kami sa Diyos at faithful pa rin kami. Hindi kami gumagawa ng demonyuhan. Takot kami sa Diyos. Pero yung mga ganong tao, may takot sa Diyos na gumawa ng mga kademonyuhan, masama. Kahit may hirap ang buhay, yan ay sigurado masasave yun ang kaluluwa ng mga yun. Kaya walang unfair. Ito, na-check na yung all good things in life, no? Empress pa energy na, baka maganda siguro to kasi panala siguro paritoken yan. And na-check na yung all good things in life, baka fame, prosperity, abundant, napaka-abundant ng buhay niya. Pero, hindi naman siya maliligtas ang kaluluwa niya. Oh, baka sabihin na naman ng mga ganon, no? May nanonood o nanonood yan dito. Kung sakali lang naman siya bani, may manonood ng ganyan, binta ng kaluluwa, gumagawa ng mga ganyan, demonyo. Sino ka naman para manghusga na punta sa impyerno ang kaluluwa? Hindi ganito ganyan. Ang sagot ko, nasa Bible. Magbasa ka ng Bible para alam mo kung ano yung katotohanan. Sinabi ko na, ulit-ulit pa. So, hindi mo ba naiintindihan ang kung ano nakasulat sa Bible at kung ano man explain ko? Ulit-ulit pa yan. Sabihin ko, no further explanation. Kasi na-explain ko na yan ng marami basis sa mga videos ko. At sa Bible. Magbasa sila ng Bible kung bakit ko nasabi yan. Salita ng Diyos sa Bible. Nandyan, salita ng Diyos, diba? Sa Bible. Nandyan, katotohanan. That's why, nasabi ko yan. Hindi yan based sa, ano ko lang ha, sa pananaw, sa sarili kong haka-haka. Hindi. May binasihan ako Bible. Salita ng God sa Bible. Oh, may proof talaga yan. Daming proof sa Bible na meron yan mga taga-Africa na may video. May kinag-create silang video na may nagtatem sa mga tao na tao din na magbenta sila ng kaluluwa nila kapalit ng fame, wealth. So, isa yan, no? In reality, meron yan. May mga ganyan, lalo na sa ibang bansa. Ewan ko lang dito sa Pilipinas. Kapalit ng fame, wealth. Oh, kita mo na, chop na yun. All good things in life, abundance, prosperity. So, naiinggit sa kanila yung iba. Sana ako ganun din. Ramdam ng inggit ba? Ang ganda ng buhay niya. Hindi nila alam na yung kapalit para ng kasikatan niya, magandang buhay niya, abundanting buhay niya, fame, recognition, na-attract niya all good things in life. Napaka-good looking niya kasi panay paritokin niya. Kaluluwa niya pala na mag-suffer eternal sa impyerno. Yun palang kapalit niyan. Sabihin ng mga matino ay hindi bali niya. Kahit na hindi ganun ka stable or hindi mayaman ang buhay ko, kung ibintay kaluluwa ko, sabi ng mga tino. Tama yun. Hindi ko kailangan pagpalit yung kaluluwa ko, sabi sila ng mga tino. Kasi na-attract niya nga yung all good things. Tingnan mo, papatayin na din naman siya. Saglit niya lang mapakinabangan yung kapalit ng kaluluwa niya. Yung all good things na pinagpalit niya sa kaluluwa niya. Di ba? All good things in life. Parang ganun. Abundance, glory, fame. Ganun. So, let's see. Ano yung next? Maging positive. Sino yung maging positive? Ikaw? Oh yeah, it's you. Maging positive ka. Bakit? Bakit? Dahil mamamatay na to? Dahil patay na?
maging positive ka kasi patay na to. Itong Empress. Ganon. Ano yung ibig sabihin? Oo. Kasi patay na yung Empress. Kaya maging klaro ng isipan mo. Wala na yung mga humahadlang sa isipan mo. Yung mga nagbablock sa'yo sa mga kung anong gusto mong umpisa. Nagbablock sa'yo sa mga gusto mong simulan. Like your goal. Kung ano yung purpose ng God sa'yo na para nag-hold back ka pa na umpisahan mo, gawin mo. No? Ready for take off. Ready to fly. Ganon. Take off my to fly high. Wala nang hadlang. Pag nasa air, wala namang blockage dyan. Kung meron man, kunwari agila ka, meron man blockage sa air, walang puno sa air. Meron clouds. Kung merong dadaan na aeroplano, pag anga-anga ka, kung kunwari agila ka, no, ay mabangga ka talaga. Baka sabog pa yung buhok mo. baka pagbagsak mo sa lupa, wala na, patay ka na. Yun na ang pwede maging blockage sa air, di ba? Aeroplano, o pag may nabangga kang kapwa mo ibon, kunwari kung ibon ka, no, kung agila ka, o na mas malaki sa iyo, edi talaga ma-outbalance ka kung maibon na. Pero kung aeroplano mabangga mo, edi ano ka nun, patay ka. Lalo kung tatama ka pa sa ilisin ng aeroplano, edi patay ka, di ba? Yun lang, mga ano, pero hindi kagaya dito sa lupa, maraming pwedeng maging blocks, no? Kunwari, blocks, mga mountain, bato, na pabagal sa pagdating mo sa pupuntahan mo, mga puno, ano pa, tubig, o lagyan pa ng blocks ng mga kaaway mo. Kasi, yan, parang ganun ba? Pero in life, yung mga nagkikreate ng blocks yun, yan o, gumagawa ng witchcraft o, at sa isip mo yan mismo, pinapasok niyan sa path mo, para adlangan ka sa buhay mo. Ginagawang sumpa siguro yan. Sumpa niya na, baka may, syempre witchcraft yan eh, may sumpa yan, sumpa. Yan naman sila eh, napapaganan lang sa pagritual nila, mga pagritual nila, sumpa yan. Hindi yan yung bunganga na, sumpa na through bunganga lang, sumpa yan, yung totoong sumpa. Kaya nga, umipikto kasi sumpa nga ng mga mangkukulam. O diba? Sinong magpapagana ng sumpa nila? Diablo. Mga demonyo. Kaya na nag-create ng blocks. Spirits of witchcraft. Sa isip mo pala yan, ginugulo ka na yung isipan mo yan eh. Tinatakot ka na eh. Katulad nito, pag stuck ka, di ba nakaramdam ka ng fear na gawin mo yung ganito, ganyan. Parang matingga ka, hindi ka sure sa mga gusto mong simulan, hanggang sa wala, hindi mo magawa. Di ba? May gumagawa na ng deceit, lies, deception, manipulation, illusion, pwede din through spell ang ginagawa nila na pag na-unite sa'yo, yan ang mangontrol sa loob mo, may mga ganyan. Oh my gosh. So, ayan. Kaya maging matagumpay ka na, maging positive ka na, maging successful ka, magsasucceed ka, no? Na maging masiyahin ka na pati kasi wala na yung nag-create ng darkness sa isip mo at sa buhay mo. Maging masaya ka, matay to si Empress. Oo, maging masaya ka kasi pinapalungkot ka niya o ginagawa niya uncontented ka sa buhay, hindi masaya. Kasi demonyo yan si Empress. Tao yan na demonyo. Bakit demonyo? Mangkukulam yan. Mambabarang, mangkukulam, tao dyan, manggagaway. Same lang din yung mga yan. Mangkukulam, mambabarang, manggagaway. Same lang din demonyo yung mga yan. Follower ni Satanas, apprentice ni Satanas, ano pang tawag dyan. So, ayan, hanggang dito na lang for